Ako po pala si Marlon Quaresma, 49 years old, nakatira sa Santa Maria, Davao Occidental. I'm a single parent. Ang work ko po dati is OFW ng Singapore for 19 years. Nakatagal po ako doon dahil sa I'm a single parent, ako lang mag-isa nagpaparal sa anak ko. Tapos before pandemic, umuwi po ako. Tapos ngayon hindi na ako nakabalik kasi mayroon pa akong health problem. Tapos, ang naramdaman ko kasi last year, October, usually nagbabike kasi ako, nag-cycling, morning and afternoon. Tapos, ang naramdaman ko kasi, pagkatapos ko mag-bike, hindi ako makahinga. Masikip talaga yung dibdib ko. So, sabi ko, minom muna ako ng tubig, pero hindi talaga, parang ibang pakiramdam ko kasi pag matulog ako, pag magtagilid ako, mahirap talaga ang nararamdaman ko. So, nagpa-check up ako sa Davao doctors. Tapos, ang result is cardiovascular disease. Mayroon pa akong heart enlargement. Yung left ko, ang kapal. Tapos, ang right is ang nipis. Kaya pala, nung mabilis akong hindi makahinga, medyong pagod lang, kunting pagod lang, talagang iba ang pakiramdam ko. Tapos, natatakot kasi ako lang mag-isa. Kasi yung anak ko nasa Davao, oo. Tapos noon, binigyan ako ng gamot ng doktor, maintenance. Meron sa pang-heart attack, meron sa pang-kolesterol, tapos meron sa yung sa ugat ko na manipis. Kailangan talaga yung dugo, kanang patuloy-tuloy yung ano. Tapos, medyo masikip pa rin. Ang naramdaman ko, bumalik ulit ako sa doktor. Iniba na naman yung gamot ko para sa ugat. Parang ganun pa rin ang naramdaman ko. Noon, ang dami ko ng gamot na iniinom, pa iba-iba. Tapos yung hospital is private yun eh. Tapos noon, nung nirecommend ni Ma'am Nanette, after 2 weeks ko ininom yung Kiani, talagang ang gaan ng pakiramdam ko. Oo. So mula noon, bumalik ako sa doktor ko. Nirecommend ko rin yung Kiani, sinabi ko sa kanya. Sabi ko, Dok, pwede ko bang bawasan yung gamot ko? Pwede ba pang heart attack na lang, wala na yung sa ugat? Oo. Sabi niya, okay. Pero hanggang ngayon, meron pa rin akong gamot na pang heart attack. Branded talaga, mahal. Kasi ang gamot ng heart, ang maintenance ko, almost 6,000 is sa heart. Tapos sabi niya, o sige, huwag ka lang kumain ng maraming kolesterol para yung dalos ng dugo sa ugat ko, tuloy-tuloy lang, hindi ma-stack up doon pag kumain ako ng kolesterol pag marami daw. So yun naman. So yung nag-Kiani ako, sabi ko talaga, the best talaga ang Kiani. So ngayon, isang maintenance na lang ako sa heart attack, tapos tuloy-tuloy na ako sa Kiani. Since last October until now, Kiani pa rin ako. Hindi biro yung naramdaman ko, takot ako, matulog, parang ganon. Kasi ang sakit ng dibdib ko, oo. Tapos noon, talagang tinuloy-tuloy ko na yung Kiani. Sabi ko, aanin ba yung maraming pera pag mahirapan kang huminga, di ba? Para sa akin, the best talaga yung Kiani kasi naramdaman ko, ang gaan ng feeling ko ngayon eh. Yung nanay ko is 81 years old. Matanda na, nahulog siya sa duyan. Paghulog niya, hindi makabangon. Tapos, pina-check up namin sa Davao kasi ang sakit talaga ng likod niya. Pag-check up namin doon sa Davao, yung buto niya, yung spinal cord niya, nag-crack sa akin. Tapos sabi ng doktor, o sige, mag-ready kayo next month ng 200,000, opera namin yung nanay mo. Tapos sabi ko, ay pag-opera, huwag kang mag-opera, mag-Kiani ka muna. Tapos bumili naman ako ng isang set. Pinaubos ko sa kanya. Andun, hanggang ngayon, di siya na-operahan. Medyo makalakad na siya. Dati, wini-wheelchair namin. Ngayon, di na. Oo. Makalakad na siya. Kahit saan siya pupunta. Oo. Tapos noon, sabi ng nanay ko, sige, sabi niya, ay, hindi na ako magpapa-opera. Mag-Kiani na lang ako. Tuloy-tuloy na naman. Sabi ko, oh. Tapos naman, yung kapatid ko, kasi kaming 5, may maintenance eh. Tapos yung kapatid kong isa, may diabetes, goiter, high blood. Pinakiani ko rin siya. Pinasama ko siya doon sa Davao, bumili siya ng Kiani. Hanggang ngayon, nag-Kiani siya. Ang gaan talaga ng pakiram. Kaya sabi ko, kahit anong gamot pa dyan na i-recommend sa akin, Kiani talaga ako.
Hindi mo na isipin na marami kang maintenance kasi pag sa doktor ka, ang dami ibibigay na maintenance eh. Isa kyani, isang set mo lang yun eh. Susundan mo lang yung mga step by step na anong iinumin mo. Ang gaan talaga ng pakiramdam mo. Kaya ngayon, sa pamilya namin, kung sinong gustong uminom ng kyani, nirecommend ka talaga yung kyani. Kaysa marami kang iniinom na maintenance, isaan naman pupunta yun, sabi nila sa kidney daw, gano'n, no? Kaya ngayon, ang maintenance ko sa doktor, isa na lang. Sa mga tao na maraming karamdaman, o maraming naramdaman, mga sakit, i-encourage ko kayo na mag-take ng kyani. Kasi ang kyani talaga nakakatulong sa health mo eh.